Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Lunes ngayon at ngayon po ay April 21. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay pinamagatan ko pong The God Who is Faithful. 2 Thessalonians 3, 1-3. Ang ating pong pagbubulay-bulayan, sulat po ito ni Apostol Pablo sa iglesia ng Thessalonica. At bahagi po ng pag-aaral na ito ay ang atin pong pagpapatunay ng katapatan ng Diyos ayon sa kanyang mga salita. Samahan po muna ninyo ako sa atin pong mga talata na pagbubulay-bulayan, atin po itong basahin. Finally, brothers, pray for us that the word of the Lord may speed ahead and be honored as happened among you, and that we may be delivered from wicked and evil men. For not all have faith, but the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito at pagkadinig ng kanyang banal na salita na sa araw pong ito'y ating pagbubulay-bulayan. Sa mga talata po na ating binasa ay isa ang malinaw na binabanggit. We live in a world where change is constant and people are often untrustworthy. Siguro po nakaranas na rin kayo na mapagtaksilan o yung maikwento yung buhay nyo sa iba. Yung pinagkatiwalaan nyo ng problema ninyo at inaasahan nyo na it is only between the two of you, pero nagulat ka, nalaman ng marami at naikwento rin sa iba. Dumarating yung pagkakataon na lulungkot tayo at dumarating tayo sa panahon na nawawalan tayo ng tiwala sa ating kapwa. Alam niyo po mga kapatid, ito naman ang realidad. Katatapos lang po ng Semana Santa, ngayon po ay araw na po ng Lunes, kahapon po ay isinelebrate ng sangkakristyanuhan yung resurrection ng ating Panginoong Hesukristo. Nakita po natin mismo sa buhay ng ating Panginoong Hesus, napakaraming pagkakataon na nakaranas siya ng pagtataksil ng kanya mismong mga disipulo. In fact, minsan napipinpoint natin si Judas na siyang naging dahilan ng pagkakanulo sa Panginoon. Totoo naman po iyon. Pero just like Judas, almost all of the disciples left Jesus. Nung hinuli nga ang Panginoon, nagtakbuhan silang lahat eh. Si Peter nga, bagamat sumunod siya at a distant. Hindi po siya lumapit dahil natatakot siya na mahuli din siya. Nung iniharap si Jesus kay Caiaphas at sa mga punong saserdote at iskriba, malayo si Judas. Nakikitanaw lang siya sa malayo. Si Peter rather. At pagkatapos po noon, makikita natin, pinagkanulo naman talaga ni Pedro ang Panginoon 3 times. At doon sa krus, malalayo na sumunod ang ating mga kinikilalang disipulo ng Panginoon. Dahil sa takot na sila'y kulihin at sila'y patayin din. Totoo ito mga kapatid. People do change, sometimes not for the good, most of the time for the bad, and people are often untrustworthy. Even those with the best intentions may fail us. Minsan po kahit na nga yung pinakamalapit na tao sa buhay natin, binibigo tayo, hindi po ba? Karanas ka na ba ng gano'n, nabiguin ka ng pinakamalapit na tao sa buhay mo? Sa atin pong talatang ito, sa 2 Thessalonians 3, 1-3, the Apostle Paul wrote this letter to the persecuted Thessalonian church. At ang naisin po rito ni Apostol Pablo ay i-encourage ang mga kapatirang ito sa kabila ng pagbabagong nagaganap at ang mundo ay masama at merong mga wicked and evil men. Merong pangako po rito sa talata. Ang sabi diyan, but the Lord is faithful. That God is faithful. Ito po yung tema ng ating pag-aaral ngayon. Take note that faithfulness is not just something God does.
hindi yung pong faithfulness ay hindi lang yung bagay na ginagawa ng Diyos, kaya siya tapat. Kung hindi, ang Diyos, ito yung kanyang karakter. That is who He really is. He is faithful. And it is the character ng Diyos na hindi nagbabago. In fact, ang Diyos naman hindi talaga nagbabago. In a world filled with instability and opposition, believers like the Thessalonians and us at this time must anchor our hearts in the unchanging faithfulness of God. Ito daw po yung ating paglagakan, pagbigyan, ipagkaloob natin ang ating mga pagtitiwala doon sa hindi nagbabago. Yung tutupad sa kanyang mga pangako. Alam niyo, merong commercial sa Pilipinas tungkol sa isang bangko na kapag ikaw daw ay naglagak ng iyong kayamanan sa bangkong ito, ng iyong salapi, para kang nakasandal sa pader. Yun po yung sabi ng bangkong yun. Pero parang yung bangko na yon ay sarado na ngayon. Na po, ibig sabihin lang, yung mga nangangako ng stability ay walang guarantee of being stable. Only God, only God can claim that stability because what He promised, He will truly fulfill. So, ito po yung He will fulfill His promises, rather. So, unchanging kasi yung kanyang pagka-Diyos. Ano po? So, titingnan po natin sa Biblia, ano po ba yung mga proof ng faithfulness na ito ng Diyos bago tayo tumugo sa ating mga talatang ating pagbubulayan. So alam niyo naman, familiar kayo dito sa Tinig ng Pag-asa, hinihimay natin ang mga talata one verse at a time. But before going into that, I would like to give you some proof in the scripture of God's faithfulness. Paano ba to pinatunayan ng Biblia? Una, pinakita na God's promises are fulfilled. Ito yung tinatawag na biblical evidence. If we are going to look at the scripture, walang ipinangako ang Diyos na hindi natupad. At yung kanyang mga pangakong hindi pa natutupad, panghawakan natin na ito'y matutupad. Because God is a faithful God. Throughout the Bible, God makes promises and then He fulfills them. Often over long periods of time, nagaganap ang kanyang sinabi. This consistency is one of the strongest proof of God's faithfulness. Like for instance, God promised to Abraham, kay Abraham tayo muna, the father of many nations, to make him a great nation. Genesis chapter 12, 1-3. Even though it took years and seemed impossible kasi ang asawa ni Abraham na si Sarah ay baog, tinupad ito ng Diyos. Genesis 21, 1-2 comes the fulfillment. And Hebrews 11:11, sinulat yung pangalan ni Abraham na hero of faith, kabilang sa mga heroes na nagtiwala sa pangako ng Diyos. Another thing ay ang Israel's deliverance. God promised to bring Israel out of Egypt sa Exodus chapter 3, 7-10. And then He did it with mighty signs and wonders. Exodus 14:30-31. Yun yung pinakasikat na kasaysayan sa Bible of the fulfillment of God's promise. Isa pa rin po yung pagkakahuli nila sa Babylonia. God told them that you will live in Babylon for 70 years. Talaga hong 70 years yon, and it comes to a fulfillment. So, natupad yon. Yung kay Abraham, yung Israel's deliverance, at ano pa? Jesus the Messiah. God promised a Savior all throughout the Old Testament. Is Isaiah, in the book of Isaiah, even mentioned that there will come a time that God will deliver His people. Know therefore that the Lord your God is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love, and He will fulfill what He promised.
Sa Deuteronomy 7:97, ano po ang sabi ron? At saka sa Micah chapter 5 verse 2, Jesus fulfilled these prophecies. Natupad ito na ang birhen ay manganganak at ang sanggol ay tatawagin, no, sa Isaiah 9:6, nakamangha-mangha, no, makapangyarihang ama. So sa Luke chapter 24, chapter 44, 2 Corinthians 1:20, natupad lahat ito. Yung Jesus the Messiah, as promised by the scripture, was fulfilled. So throughout the Bible, God's promises fulfilled. Meron tinatawag na biblical evidence. So if you want to get to know more of the promises of God, all you need to do is to open your Bible and read, meditate upon the Word of God. Second, na proof ng faithfulness ng Diyos ay yung kanyang karakter. Ito yung tinatawag na theological evidence. That is why it is so important na nag-aaral tayo ng theology, kasi hindi lang tayo mananampalataya sa isang Diyos na hindi natin kilala. Hindi po ba ang hirap naman nung you put your trust in somebody that you do not even know? No, kaya yung mga nagsasabi ngayong nananampalataya kami sa Diyos, lahat naman ng tao may pananampalataya sa Diyos. Si Satanas nga nanginginig pa eh. Pero ang tanong, kaninong Diyos? No po? O baka naman sa orange Diyos lang yan. O kaya sa apple Diyos. Mga kapatid, importante na we know who this God that we put our trust. Kaya kailangan ng mga theological studies, kailangan po ng pag-aaral. Sasabihin nyo po siguro, ay, Pastor Ruel naman, yun naman nakapako sa krus na namatay, nakasama ni Kristo. Wala naman theological study yon. Yes! Wala! Pero nagpakilala mismo face to face si Jesus sa kanya at nakilala niya si Jesus kung sino siya harapan. Ikaw kapatid, harapan mo bang nakita si Lord? Hindi na mangyayari yon. Ang scripture ang magpapakilala sa atin kung ano at sino ang Diyos. Kaya it is important to study the scripture, it is important to study theology and the doctrinal studies of the Bible. Kaya nga yung Reformed, ang ibig sabihin ng Reform ay biblical. Ibinalik ng mga Reformers ang mga mananamba at mananampalataya sa Biblia. Sa halip na sa tradisyon, kwento ng tao at sinasabi ng mga paspari at obispo, ibalik natin sa tunay na source. At ang tunay na source to know God's character is the scripture. At ang pag-aaral tungkol sa Diyos, ang tawag doon, theology. Amen? So God's faithfulness is part of His nature. He cannot lie or go against His own word. Tandaan po ninyo, ang Diyos, hindi niya pwedeng kontrahin ang kanyang sarili. Kaya pag sinabing ang Diyos ba'y kayang magsinungaling? Pag sinabi natin hindi, o meron palang hindi kaya ang Diyos, kagaya po na laging ginagawa ni Eli Soriano para lituhin ang kanyang mga tagapakinig. Meron bang hindi kaya ang Diyos? Pag sinabi mong wala, kaya lahat ng Diyos, babalik sa iyo yung tanong, kaya ba niya magsinungaling? Isipin mo, kaya nga ba magsinungaling ng Diyos? Hindi niya po yun gagawin kasi labag yun sa kanyang karakter. God is truth, therefore, He will not lie. God is faithful, and we can trust His faithfulness. He cannot lie or go against His own word. Sabi ng Numbers 23 verse 19, God is not a man that He should lie. Yun. Bilang 23:19. Sorry, hindi ko na po nailagay sa PowerPoint. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, if we are faithless, He remain faithful, for He cannot deny Himself. 2 Timothy 2:13. At sa Lamentations 3:22-23, sabi ron, God is faithful, great is His faithfulness. So para sa mga talatang yon, uulitin ko, Numbers 23:19, 2 Timothy 2:13, Lamentations 3:22-23.
So because of his changing, or because he is unchanging, his faithfulness is constant and he will never be unfaithful. Amen? So yun po yung proof. Una, God's promises fulfilled. And second, God's character, yung theological evidence. Another proof of God's faithfulness ay yung life, death, and resurrection of Christ. Take note that those are the ultimate proof of His faithfulness. Jesus is the ultimate proof of God's faithfulness. Genesis 3:15, that is the proto-evangelium. God promised salvation. Pinangako po yan sa Genesis 3:15, sa Isaiah 53, and Jesus fulfilled that promise on the cross on John 19 verse 30. Tinupad niya yan. So his resurrection shows that God keeps His word. Romans 4:25, 1 Corinthians 15:3-4. Yung mga verses na yon ay mahalaga na atin pong maintindihan. He who calls is faithful, He will surely do it. 1 Thessalonians 5:24. So ayan po yung mga proof. God's promise fulfilled or promises fulfilled, biblical evidence, theological evidence, and the life, death, and resurrection of Christ as the ultimate proof of His faithfulness. And the last, yung tinatawag na testimonies of believers. This is the experiential evidence of God's faithfulness. Meron ka nun, meron ako, yung tunay na mananampalataya, may patotoo ng katapatan ng Diyos. Sa Philippians 4:19, ang sabi doon, no, my God will supply all my needs. That is an experiential evidence of faithfulness. Napatunayan mo na po ba ito, kapatid, na yung talagang sagad ka na, hindi mo na alam saan kukunin ng sagot o katugunan sa pangangailangan, and then nag-provide ang Diyos? Ang tawag doon, experiential evidence. Testimony given by God to the believers to prove His faithfulness. Halimbawa, yung mga pinalaya ng Diyos sa kasalanan at sa addiction, no po? O kaya yung comfort na ibinigay sa panahon ng grief, o kaya yung kalakasang ibinigay para mapagtagumpayan ang mga pagsubok. Those are experiential evidence to prove the faithfulness of God. Amen? O, pwede na tayong mag-ayawan ngayon. Tapos na po yung mensahe. Pero hindi ko pa po natalakay yung mga verses ng 2 Thessalonians chapter 3, 1-3. Puntahan na natin yon. So, balikan natin at akin po muna muling babasahin. 2 Thessalonians 3, 1-3. Finally, brothers, pray for us that the word of the Lord may speed ahead and be honored, as happened among you, and that he may be delivered from wicked and evil men. For not all have faith, but the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one. Puntahan natin ang mga talata. Unang punto na nais kong ating makita. Bagamat alam natin ang Diyos ay tapat, napatunayan na natin yan kanina sa ilang mga proof na ating tinalakay, nangangailangan po tayo ng tulong sa Diyos. Bagamat tuto pa rin niya ito. But God is egging us and urging us to pray. The need for prayer in the advancement of the gospel is so much necessary. Sabi po dyan sa 2 Thessalonians 3:1, finally, brothers, pray for us, that the word of the Lord may speed ahead. Ito po yung hiling ni Pablo sa mga kapatiran sa Thessalonica. Ito pong mga kapatid na ito sa Thessalonica, isa sa nakasupport kay Paul sa kanyang mga missionary needs. Financially, nakatulong ang mga ito, mga kapatiran sa Thessalonica,
Pero kung merong isang bagay na hinihingi si Pablo sa kanila, ay ang pananalangin. For the advancement of the word. No po? Kaya, kung ang bawat isa sa atin naniniwala na ang tao kailangan marinig ang ebanghelyo para ang pananampalataya ay sumibol, for faith cometh by hearing and hearing the word of God, ito po ang sinasabi ng Biblia. So, ibig sabihin, kailangan may magdadala ng ebanghelyo sa mga taong ito. Kailangan may mangangaral. For the preaching of the word is necessary. Ang tanong, how can we help the cause of preaching the word? Maaari tayong maging supporter sa pamamagitan ng financial. If you have the means, give to the mission. If you have the capacity to support, give and support the mission. Ngayon, kung sasabihin mo naman, wala talaga akong pera, wala talaga akong finances. Huwag nating kalimutan na ang unang hiningi ni Paul sa mga kapatiran ng Thessalonica ay ang ipanalangin sila. Pray for us on what purpose that the word of the Lord may speed ahead. So that is what Apostle Paul requests. Paul requests prayer not for personal comfort, but that the word of the Lord may advance. Kaiba ito sa panalangin ng maraming pastor sa panahon natin. Ang mga pastor sa panahon natin ngayon, humihingi hindi ng panalangin, kundi ng kotse sa mga miyembro, ng magarang kasuotan sa mga miyembro, nagpaparinig na kailangan niya na ng bagong sapatos, nagpaparinig na nangangailangan na siya ng bagong damit, bagong kasuotan, nagpaparinig ng kanyang mga pangangailangan. Sa halip na idulog sa Diyos ang pangangailangan at humingi ng tulong sa panalangin sa mga miyembro, ngayon hindi na nahihiya ang mga pastor sinasabi na sa miyembro ko ano kailangan nila. Meron po ako narinig na pastor kailangan ko ng laptop. Kailangan bigyan niyo ako ng laptop, no? O kaya kailangan ko ng ganito, ng ganoon. Okay lang naman kung nakikita mo yung pangangailangan dahil ginagamit talaga at kailangan talaga sa ministeryo. Pero most of the time ang hinihingi ng mga pastor luho Meron nga akong mag-asawang kilala na pastor at saka diakonisa sa Pilipinas Wala nang ipinopost sa Facebook kundi yung kanilang pagmumotor na sila'y nagmumotor. Parang sakripisyo na magmotor at ang parinig ay maibili sila ng 4 gulong para hindi na sila mahirapang magmotor. Mga kapatid, simula po nang ako'y nagpastor, 40 taon na po. Nagsimula po akong mamasahe, mag-tricycle, mag-jeep, mag-bus. Pero hindi po ako nagparinig kahit kailan na kailangan ko ng motor, kailangan ko ng tricycle, kailangan ko ng kotse o kung ano paman. Idinudulog ko to sa Diyos. At ang hiling ko sa mga kapatiran, ipanalangin ninyo ako na magawa, na maipangaral ang ebanghelyo, maipahatid ang mensahe ng pagliligtas ng Diyos at ang kanyang pag-ibig at kahabagan sa mga tao. Iyon ang suportahan ninyo, hindi ako. Pero ngayon, iba na The Apostle Paul's prayer was not for personal comfort, kundi maipangaral ang salita ng Diyos, to advance the Word of God. This reflect the Reformed emphasis on the primacy of the Word in the life of the church. Tandaan po ninyo, sa buhay ng simbahan, ang prioridad, ang number 1 na dapat pinagkakaabalahan, maliban doon sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ay ang pangangaral ng salita ng Diyos sa iba. Maliban sa discipleship, ay evangelism. That is the prime goal of the Reform and emphasis of the Reformed Church. The Word of God to be preached in the world. Yun ang importante.
Kaya yung budget ng simbahan dapat nakatutok primarily saan? Sa pangangaral ng Ebanghelyo, sa paghayo ng pagmimisyon, sa pagtatayo ng mga simbahan. Ngayon ang pangunahin sa mga pastor paglaki ng kanyang sweldo, pagdami ng kanyang benepisyo, una siya bago pa yung gawain ng pangangaral at pang-ebanghelyo. Mahiya naman kayong mga pastor kayo. Kaya nga sa Reform, ang emphasis, the Word, the preaching of the Word. Ano pong theological insight ang makikita natin dito? Una, the Word of God is the ordinary means by which the Spirit regenerates and sanctifies sinners. Kaya nga yung parable of the sower, pag naihasik ang binhi, sisibol ito. Faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Romans 10:17. Sa Reformed Theology, we teach that the success of the gospel does not depend on man's ability but on God's sovereign power. Nag-ahasik lang tayo. Ngayon, kung babagsak yan sa mabuting lupa, sisibol yan. Pero take note, anong sabi ni Paul? Hindi naman lahat may faith Tama? Paul recognized this. Ano po ang sabi ng Isaiah 55? So shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose and shall succeed in the thing for which I sent it. Ang Diyos ang may sabi niya, ng aking salita, hindi lalabas sa aking bibig at babalik sa akin ng walang kabuluhan. It shall accomplish my purpose. Kaya tayo, nadaluyan ng salita ng Diyos, magpapahayag lang tayo. Hayaan natin yung salita ng Diyos ang tumupad ng kanyang layunin. Amen? Ngayon, hindi ito madali. Kasi habang ginagawa mo yung pangangaral, you will be persecuted. Ang sabi ni Paul, maraming masamang tao. At itong mga masasamang taong ito, hinahadlangan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya si Pablo humihingi ng prayer. Kasi nga, ang pangunahin kay Paul ay maipangaral ng Ebanghelyo, ayaw niyang mahadlangan ito. At ang inaasahan niyang tulong para ito matupad ay prayers ng mga kapatiran. Kaya pag may nakikita ho kayo, yung pastor ninyo nagagamit sa ministeryo, yung pastor ninyo nangangaral ng Ebanghelyo, lagi nyo siyang isama sa prayer. Kasi tama yung ginagawa ng pastor. At ang mga pastor na gumagawa nito, laging nasa forefront ng battle. Lagi po yang nasa digmaan. Dahil ang pangangaral ng salita ng Diyos ay hahadlangan. Lalo na sa panahon ngayon. There are only few pastors, leaders, natitindig at tatayo sa kabila ng persecution para mangaral ng purong salita ng Diyos. Ngayon, ang maririnig ninyo, puro na watered down gospel, puro na ngayon compromising gospel, politics at kung ano-ano pa. Mga self-help tips ngayon ang mga pastor, sa halip na pastor mga life coach, mga entertainers, they are no longer standing to the truth of the scripture. Kaya, Paul recognizes this and yet asks for prayers. Ang tanong, bakit? Bakit kailangan ni Paul ng prayer? Because God ordains both the ends and the means. He ordains the salvation of sinners and the prayers of the saints as the means through which He works. Kaya mga kapatid, kung inaakala mo wala kang silbi sa loob ng simbahan, ito isang ministry. Ito isang ministry na napaka-importante. Ito ang isang ministry na hindi mo kailangan umalis ng bahay. Ito ang isang ministry na kahit nasaang dako ka, kahit nagtatrabaho ka, kahit anong ginagawa mo sa oras na ito, ipanalangin mo ang pangangaral ng Ebanghelyo. Ipanalangin mo yung mga nangangaral ng Ebanghelyo. Ipanalangin ninyo ang inyong mga pastor, lalo na kung tumutupad sila sa pangangaral ng Ebanghelyo. Konting oras lang ang kailangan
para sa bagay na ito. Amen? To illustrate this, imagine a farmer praying for rain. If you want your church, listen to me mga kapatid. If you want your church to grow, anong contribution mo? You know the biggest contribution for that? Be like a farmer. Ano bang ibig kong sabihin? Be like a farmer. Yung mga farmer, they will pray for the rain. But you are not going to wait for the rain before tilling the soil. You need to till the soil, sow the seeds, and wait for the rain. Anong ibig ko sabihin? Yung mga bagay na kaya mong gawin, kaya mo yun, di po ba? Magbungkal. Yung magtanim, kaya mo yun, di ba? Pero meron kang hindi kaya. Hindi mo kayang magpaulan. Ngayon mga kapatid, ako, sa aking sarili, binigyan ako ng Diyos ng kakayahang mangaral. Binigyan ako ng Diyos ng kakayahang magbasa, unawain kung anong mensahe ng salita ng Diyos. Ibinigay ito ng Diyos, instrumento niya ako sa pangangaral. But there is one thing I cannot do. Ano yun? Na yung salita ng Diyos na aking ipinapangaral ay maging instrumento para buhayin ang kaluluwang patay ng tao. Only God can do that. But that will not stop me from preaching because I am an instrument of God for the people to hear the word. Just like the farmer, we need to trust in God's providence, but we need to work diligently because God uses that means. Amen? So too, we must pray and we must labor for the gospel. Kaya katamaran nyo sinasabi, ito yung katwiran ng mga hyper-Calvinist. Take note, hindi lahat ng reform, hindi lahat ng, yung mga hyper-Calvinist nagpapanggap na reform. Yung mga hyper-Calvinist, sila yung naniniwala na, ay, magliligtas naman ang Diyos bahala na ang Diyos dyan. Hindi natin kailangang pangunahan ng Diyos. Hindi na tayo kailangang mangaral kasi kung yan pinili, kung yan elect, makakakilala yan. Mga kapatid, yun po yung mga tamad at mga binabaluktot ang kasulatan. Inutusan tayong mangaral, ibig lang sabihin nun, mahalaga ang pangangaral. Inutusan tayo ritong manalangin, isa lang ibig sabihin, pagtiwalaan natin ang Diyos tungkol sa spreading of the word. Amen? At tandaan natin, bakit humihingi ng prayer si Paul para sa ebanghelyo for the success of the gospel? Kaya siya humihingi ng prayer, ito yung makikita natin sa number 2, the reality of opposition. Sa verse 2, ano sabi? And that we may be delivered from wicked and evil men. Kailangan ng prayers ng mga kapatiran para mailayo kami, ang sabi ni Pablo, upang mapagtagumpayan namin ang gawa ng masama at ng mga evil men. Why daw? For not all have faith. Paul reminds the church that not everyone receives the gospel. Amen? Natatandaan niyo po ba nung isinugo ng Panginoong Yesus yung kanyang 70, yung mga pair by pair na mga alagad? Ano sabi niya? Huwag kayo magdadala ng anuman. Pumunta kayo, kumato kayo sa mga bahay-bahay. Pag kayo'y pinatuloy, tumuloy kayo. Kumain kayo kung kayo'y pinapakain. Ngayon, pag kayo'y hindi tinanggap, ano sabi? Pagpag nyo ang inyong mga paa. Ano sabi ng Panginoon? Ibig sabihin ba nun, lahat guaranteed na magpapatuloy? Lahat ba guaranteed na tatanggap sa salita ng Diyos? Kung ganon, anong sabi ng Panginoon? Sabi niya, pag pinatuloy kayo, pumasok kayo. It implies one thing, not everyone will receive the gospel. Not everyone will have
faith. Kaya we don't believe in the universality of salvation. We don't believe in universalism na si Kristo ay naparito para sa lahat. Dahil kung si Jesus naparito para sa lahat, di lahat maliligtas. Wala pong ganun sa Bible. Ang sabi ng Bible, si Jesus ay naparito para sa kanyang mga tupa, para sa kanyang iglesia. At muli, paparito siya sa ikalawang pagparito para sa kanyang bride. Jesus came for a selected people. And who are they? They are the elect. Pinili sila ng Diyos bago pa likhain ang sanlibutan. Kaya kapatid, kung naniniwala kang si Jesus ay para sa lahat, isa lang ibig sabihin nun, failure si Jesus. Because the Apostle Paul said, not all have faith. Naintindihan niyo po? Kung hindi, puntahan niyo po yung teaching natin about the doctrine of election for you to be able to know the teaching about this. At kung hindi niyo pa makuha doon at maunawaan, hanapin niyo rin po yung teaching natin about limited atonement, pagpapatunay na ang pagliligtas ng Diyos to be 100% effective ay tiyak kung kanino siya namatay. Amen? So, doon nyo na lang po pag-aralan. So, ngayon, puntahan natin ang theological insight. There is a spiritual resistance, sabi yan dyan, at itong spiritual resistance na ito, both from human opposition and from the evil one behind it. Alam yan ni Paul. Kaya pag mayroong pangangaral ng ebanghelyo, asahan nyo, may opposition dyan. Every time na mayroong layuning mag-church plant, walang easy process. Kami po, sa tagal na rin namin ng pagmimisyon dito sa Canada, huwag niyo pong isiping napakadali ng church planting dito po sa Canada. Ang isa sa pruweba niyan, yung mga sikat na mga simbahan dyan sa Pilipinas, yung mga F dyan, yung mga F, yung mga mega churches dyan. Ako po, pagdating dito sa Canada, nag-i-struggle sila dito. Yung mga F na yan, sila ho yung mga walang building dito hanggang ngayon mga nasa basement. At hanggang ngayon hindi makaagwanta. Kakaiba lang talaga ang Pilipinas eh. Sa Pilipinas, ang daling mambola ng tao eh. Kaya nakakapambola yung mga F na yan dyan eh. Yung mga fellowship na yan, yung mga mega churches na yan, na pangunahing teaching naman yung mga yan, ay puro prosperity, mga health and wealth movement na napakabidang-bida sa mga Pilipino. Pero bakit dito sa bansa, sa bansa ng Canada, hindi makapambola yung mga yan? Kasi kung nasan yung kahirapan, dun umuubra yan. Yung mga turo ng mga health and wealth movement, taas mo lang ang kamay mo. Magbigay ka ng 1,000, babalik sa iyo 5,000. Sa Pilipinas lang umuubra, sa mga bansang mahirap umuubra yung mga pang-i-scam ng mga pastor na yan. Dito hindi umubra yan. Kaya dito yung mga mega churches na yan, wala hong mega churches na ganyan dito. Hanapin nyo ang CCF dito. Hanapin nyo yung GCF dito. Nasaan sila? Tatagal na ho nila dito. Dinatnang ko ho rito, may GCF na. Hanggang ngayon, kakalog-kalog. Mga kapatid, isa lang ang pruweba nun. Na ang tunay na pangangaral ng ebanghelyo may opposition. At ang nagtatagumpay, yung mga scammer. So, anong theological insight? In the Reformed understanding, yung total depravity means that apart from grace, no one will seek God. Ito po yung 2 Thessalonians 3:2 For not all have faith. Kung hindi kikilos ang Diyos, yung ebanghelyo will not penetrate or cannot penetrate the dead spirit of a man. Because of the doctrine of total depravity, all have sinned
and come short to the glory of God. No one is righteous, none, not even one. Sabi po ni Pablo sa Romans 3:10, no one understand, and no one seek God. On that situation, how can that person get to know God? Through His words. Talagang pagkilos lang po, apart from grace, no one seek God. Not all have faith is a sobering truth. Not all have faith. Faith is not natural. It is a gift. Kaya hindi lahat ay mananampalataya kasi hindi naman lahat ay pagkakalooban nito. Ephesians 2:8 and 9, for by grace you have been saved through faith, and this is not from your own, not a work of flesh, so that no one may boast. It is a gift from God. The fact that anyone believes is due entirely to God's electing grace. Amen? And take note, ang pangangaral ng Ebanghelyo may oposisyon. Pero ito ang totoo, ang pangangaral ng Ebanghelyo ay effective. It is irresistible. Kapag narinig ito ng pinili, tatanggapin niya ito sapagkat bubuhayin ito ang kanyang espiritong patay. Mare-regenerate siya. Amen? So in application, don't be surprised when opposition arises. Kung ang ministeryo mo ay maraming mga kontrabida, maraming oposisyon, magpatuloy ka. Isa lang ibig sabihin nun, tama direksyon mo. Gospel ministry is also spiritual warfare. Digma ang spiritual ito. So kung ang iyong pangangaral ng Ebanghelyo at ang gawain ng simbahan ay hindi nahahadlangan, baka hindi tumutupad ang simbahan sa mandato. But even here, Paul does not despair, even because of the opposition, because the next verse reminds us of our ultimate confidence. Ano po ang sinasabi ngayon ng verse 3? The faithfulness of God. 2 Thessalonians 3:3, but the Lord is faithful. Sa kabila ng oposisyon, ang Diyos ay tapat. He will establish you and guard you against the evil one. And this is the heart of the passage. Human life is fickle, but God's faithfulness is absolute. Can we say amen, mga kapatid? Maaasahan natin ang katapatang ito ng Diyos. Ano ang ating theological insight? 1. God's faithfulness flows from His immutable character. Karakter ng Diyos ang kanyang faithfulness. Tinalakay na natin kanina yan, He does not change. Second, He is faithful to His covenant. Pag nakipagtipan ng Diyos, kapag nangako ang Diyos sa kanyang mga tao, tinutupad niya ito. Kaya the Reformed doctrine of perseverance of the saints is grounded in this. Yung pangako ng Diyos ng kaligtasan, tutuparin niya rin. Amen? Kaya yung tanong na nawawala ba ang kaligtasan, ang sagot, hindi. Dahil ito'y ating mapanghahawakan. John 10:28-29, I give them eternal life and they will not perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. Kaya bahagi ng kanyang pangakong pagliligtas at kaligtasan ang katotohanan na hindi siya nagbabago, tutuparin niya ito. Ganon din ang Philippians 1:6. And I am sure of this, sabi ni Pablo, that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Anong ibig sabihin?
God establishes, meaning strengthens us and guards us, not just from people, but from the evil one, Satan himself. Amen? And to illustrate this, mga kapatid, imagine niyo ang isang bata habang naglalakad on a busy street may think he is safe because he is holding his father's hand. But the reality is, the child is safe not because he is holding his father's hand, but it is the other way around. It is the father who held his hand. Kung yung bata inaakala niyang ligtas siya dahil hawak-hawak niya ang kamay ng kanyang tatay, nagkakamali siya. Kaya siya ligtas kasi ang tatay niya ang may hawak sa kanya. And so it is with us. We may feel weak, but the Father's grip is unbreakable. Amen? Salamat sa katotohanang hindi ako ang may hawak sa Diyos. Dahil kung ako, malaki talaga ang potential, kakalas ako. Pero yung doctrine of the perseverance of the saints, kaya lang tayo nakakakapit kasi kapit-kapit na tayo ng Diyos. Amen? So bilang konklusyon, mga kapatid, we need to rest in the faithfulness of God. Mahalaga na sa Monday na ito, sa pagkatapos ng Pasko ng Pagkabuhay, ma-remind tayo ng katapatang ito ng Diyos. Kapatid, kung merong isang proof ng faithfulness ng Diyos na paborito ko, aside dun sa theological, aside dun sa biblical, ay yung experiential. Kasi naniniwala po ako na ang tunay na Kristiyano pararanasin ng Diyos ng kanyang katapatan. Kapatid, sa umagang ito, magbilang ka ng katapatan ng Diyos sa buhay mo. Kung Kristiyano kan talaga, mapupuno mo ang isang pahina ng bond paper sa dami ng mga tinupad na ng Diyos na pangako niya sa iyo. Amen? So, in trials, temptations, and spiritual battles, our hope is not in our own strength or faithfulness, but in God's faithfulness. In God's strength. Amen? So, anong gagawin ng Diyos? God, He will advance His word. He will deliver us from evil. And He will establish and guard us until the end. Amen? We are called not to fear, but to pray, to trust, and to press on. Because our God is faithful. Amen po, mga kapatid. So, bibigyan ko kayo ng reflection questions para sa mga Bible studies ninyo at sa inyong mga small group. Una, am I regularly praying for the spread of the gospel and the strengthening of those who proclaim it? Pangalawa, do I recognize and prepare for spiritual opposition in my walk with Christ? Third, where in my life am I tempted to rely on my own strength instead of resting in God's faithfulness? Fourth, how can I grow in confidence in God's promises and His sovereign protection? And for the last, have I experienced God's faithfulness in past trials? How can I use that memory to encourage others? So I would like to give you another suggestion, additional scripture for meditation. Basahin niyo po ang mga bagay na ito sa Biblia. Una, Lamentations 3:22-23. Ang tema niyan, great is your faithfulness. 1 Thessalonians 5:24.
Ang nilalaman niyan, He who calls you is faithful, He will surely do it. 2 Thessalonians 2:13, sabi diyan, if we are faithless, He remains faithful. And Hebrews 10:23, He who promised is faithful. It's all about God's faithfulness. So magandang araw, simulan natin ng Lunes, ang pagpasok ng huling linggo ng buwan ng Abril. Sa pagsisimula ng araw na ito, by the way, hindi pa pala huling linggo, meron pa palang 27. Sa pagpasok ng linggo na ito, pagkatapos ng selebrasyon ng Pasko ng Pagkabuhay, sa panghahawakan sa katotohanan ng pagiging tapat ng ating Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless po mga kapatid.